Makakasama naman po natin ngayong madaling araw para himayin pa ang mga pangyayari ngayong eleksyon. Sina COMELEC Commissioner Christian Robert Lim at ang election lawyer na si Attorney Nikki De Vega. Magandang umaga po sa inyo. Magandang madaling araw sa inyo. Madaling araw. Wala rin. Wala pa. Oo, unahin na natin. Siyempre, pag-usapan natin na dahil pangatlong beses na nga ginamit itong automated election sa ating bansa. Sa tingin niyo ba may gamay na talaga ng mga botante dahil yung sistema kanina, no, nandun din ako sa presinto, ang bilis na nila na ilalagay yung kanilang mga boto, pati yung pag-shade, alam na nila eh. May yung ganitong sistema, meron pa bang puwang, yung malawakang sinasabi nga nila voter education pa, nakakailanganin natin? Well, practice makes perfect nga, no? Pero nakita natin talagang malawak din naman ang voters education. Hindi lamang sa TV, kundi sa social media. So, sa tingin ko, malaki na itulong noon sa mga voters na alamin kung anong kanilang gagawin. May social media, nagtuturo, merong dito sa TV, sa radyo, lahat, no? Video instruction. Commissioner Lim, Attorney, are we getting better at this? Kumpara po natin from 2010 until now, may nakita po ba kayong improvements, marked improvements? Example, ito lang po. No? Ngayon, kung tingnan niyo yung results, it's about 88-89%. No? But in 2010, umabot po kami ng 87% at 1 o'clock p.m. of the next day. Okay. So, yun na, yung makita mo, no? Is yung resibo, no? Because we were expecting na baka hindi masyadong sanay pa kasi first time meron, no? But mukhang mabilis lang nag-adapt yung mga voters, no? As to put the receipt sa box, no? Yung tiwala sa sistema, yan, from PCOS to VCM, sa tingin nyo ba nadagdagan ulit, na ibalik yung tiwala ng mga tao, lalo na lumalabas na sa history ng mga eleksyon, isa ito sa may pinakamalaking voter turnout, parang 81%, no, sa 54.36 million voters. Ang sa amin po, no, 2 linggo bago mag-eleksyon, ang daming ingay dyan sa social media. Yung tungkol na sa overseas, magkaiba daw yung sa balota, may shade. No, ang what we found surprising is, during, I voted also, wala kami nakikita nangyayaring ganon. No? And when the results started coming in, itong mga allegations of cheating, yung bigla nawala bigla sa social media. No? So, siguro, parang a lot of the noise is really created. Sa takot din kaya? Sa takot din kaya na, syempre, baka, alam mo, initially, ang gusto syempre nila, may mga napupusuan silang gusto nila talaga manalo. Mind conditioning, scenario setting perhaps. So, magpaniwalaan talaga lahat ng mga nakikita natin, no, sa social media. So, ngayon, yung makita mo yung results, parang, yun, I mean, you already have a candidate conceding already. So, parang accepted nila Pero, na... Commissioner, hindi po pwedeng isang tabi na lamang yung mga naiulat kahapon na glitches. Maraming mga BCM. Well, marami, meaning 150, if that figure is still correct. At meron din pong mga missing names. But by overall, how would you assess yung naging takbo po ng botohan? Smooth. Except for some areas na medyo nagkaroon ng violence. No? But so far, especially in urban areas, it went smooth. For the first time, nakikita ko yung mga comments na sinasabi nila, it just took me, 5 minutes to vote? Yes. Yung mga ganun, no? So, malaking bagay na binabaan namin yung clustering from 1,000 to 800. Yes. No, mas dinagdagan namin yung machine, it became more convenient on the part of the voter to vote. Sir, nakatulong din ba yung pagsagawa ng no bio, no boto? Para bang mas napadali rin ba because parang nahimay o papaano? Mag-cleanse yung listahan ng mga Ang isang botante. bumilis yung pila, no? Kasi dati, yung wala pang ganung requirement, is humingi ng ID yung BI. No? So ngayon, nandun na yung picture mo. So hindi na siya humingi, titingnan niya. Okay na, bibigyan ng balota. Bumibilis yung queue. No? Pero Attorney De Vega, of course, yung mga usual problems lumalabas pa rin Hindi mahanap yung, let's say, presinto nila o kaya nagpa-biometrics pero wala daw yung pangalan nila. So may mga ilang kababayan na nasayang talaga yung boto nila dahil umuwi na lang, pinili na lang umuwi. Ano pa kayang kulang para talagang ma-perfect natin itong sistemang ito o talagang pag dumadating yung mga ganitong eleksyon, hindi na natin maiiwasan, may porsyento talaga na hindi makakaboto kahit nagpa-biometrics sila. Ano pa kayang kulang na dapat gawin ng COMELEC? Hindi may
maiiwasan siguro yun. Pero siguro request lang maganda is magkaroon ng coordination kasi naging isang complaint din yung mga patay nandun pa rin sa Yes. listahan. Oo. Although alam Kanina natin meron hindi yan. naman bad faith yan. Except siguro lang hindi nasasala. Or Commissioner, just to ask, meron bang proseso ang COMELEC to check kung sino yung patay na within the year or so? Kasi I know Dapat ba mahirap sila? din Yes. i-cleanse. Dapat sila ang Actually, Audit kaya lumap- daw mga nagpa-biometrics kamag-anak. nga, para nga makita kung sino yung buhay pa at Yung sa matanggal patay yung ito, patay. ganito kasi proseso sa batas eh. Yung local civil registrar ay nagbibigay ng notice sa local COMELEC on the field kung sino na yung namatay na. Ang problema dyan is if yung tao ay namatay sa ibang lugar, hindi umaabot dun sa Local, saan siya registrar. nakarehistro. Oo. So bibigyan nila dun sa COMELEC ng ibang saan siya namatay. No? Eh wala naman kaming centralized pang information. So hindi umaabot doon, kaya naiiwan siya. Perhaps yun po yung kailangan nating i-work on, na i-centralize itong database na ito. Ano? Ang bilis talaga nung VCM. Babalikan ko lamang yung sobrang bilis kanina. In fact, marami sigurong nagulat din sa atin na parang kanina, pagka una pa lang, no, nasa thousands, biglang umakyat by the millions. This is a far cry, no? Doon sa sinasabi nga natin dati na talagang mano-manong binibilang. Nag-brown Diba? out pa. Oo. Malaking convenience Malaking na talaga convenience talaga para ito. sa lahat. Pero yung PCOS versus the VCM, okay ba tong VCM o kailangan natin bumalik sa PCOS na medyo improve ng konti? What do you think? Commissioner, putulin ko lang kayo sa dali na i-hold muna natin dahil may okay. nagaganap pong proklamasyon sa Pasig.